Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, Mayo 24, tuig 2024. Sangan sa atong regular host nga si Malu Inocando Tabar, kami mo'y makig-uban kininyo karon hangtod sa alas 9 sa buntag. Ako si Crystal Joy Filerca. O ako si Attorney John Destacamento. Good morning, sir, no? Good morning, partner. Good morning, partner. So, karon partner, nagbantay na to nga gabi, naka-uwan gyud ta, no? So, atong Tokyo, nun sa kay weather update na to karon sa Pag-asa. Good morning, Sir Van. May buntag sa tanan. Mao kini nga to ang pinaka-latest weather update. So ang low pressure area east sa Surigao del Sur kani develop na ni siya into a tropical depression. Ug ato ni siya gipanganlan nga si Aghon. O ganina si Aghon na ni siya sa may 340 km east sa hinatuan Surigao del Sur. Ug nga ni siya kakusgon sa hangin nga 45 km per hour dito do sa tunga. Ug pag-unos nga moabot og 55 km per hour. Dero po nito sa direksyong west-northwest sa kapaspason nga 30 km per hour. Ug napa sa easterlies nga may nakapektar pa sa uban pang dapit sa atuang nasod. Og tungod ani dinhero sa dito sa Eastern Samar kay makasinati dito og mga pag-ulan nga naay mga kusog na pag-unos sa hangin. Samtang dinhero sa Cebu og uban pang dapit sa atong Visayas kay makasinati ta karon og madag-umon nga kalangitan nga naay mga katag-katag na mga pag-ulan, panugdog og kilal. Kani kay tungod sa bagyong si Aghon. O nga tong hangin o kadagatan, nagpabilin ta nga naataron sa kasalangan nga ito na sa kusog nga paghuros sa hangin, nga nagikan sa silangan nga ito na sa amihan ng silangan, o din ang kadagatan kay kasalangan nga ito na sa Mablurol. Dinero sa Metro Cebu ang atong kadagatan kay motaog karong alas 3:50 sa buntag sa gitason nga 1.78 meters og muhunas na pud kini ni Kalasay City karong gabi sa gimubon nga negative 0.24. Og para sa atong temperatura dinhi ron nagasukad ni ron sa 26 to 30 degrees Celsius. So nga atong adlaw misilang ganinang alas 5:21 sa buntag ug mosaop na pud kini ini kalasay sa 1 karong hapon. Pang Philippine Standard Time kalas 8 Gs. Ug dinhi na ang kutob gikan sa Pag-asa Visayas del Oeste din sa Mactan, Ryan Saburiano. So ma'am, good morning. Are we expecting mga pag-uwan this weekend, Ma'am Van? Yes ma'am. So karon is nag-start na tarod og mga pagulan. Actually gabi is nakapag-ulan ta. So niabot og mga around 16.6 millimeters na atong pag-ulan gahapon. O para karong adlaw is actually mag-expect nga naghapon tay mga pag-ulan. O based sa among radar karon, na atay nakita nga cloudiness na actually approaching na ni siya padung din hiron sa Cebu, most probably din hiron sa may kanang Lapu-Lapu, Mandaue o kani sa may Cebu City, possibly nga naa sila times nga medyo mukusog pod ang bunok pod sa tawan. Okay. Thank you kaayo, Ma'am Van. Salamat, Miss Van. You're welcome. Og may batan. Sumaka to partner, si Miss Van Sabeliano, gikan sa Pag-asa Mactan. Dagang salamat sa weather update.
Ug karon partner ato ang lilion unsa man ang mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily, PWD ID printing suspended. Sa Super Balita, Puya gisud sa napsak. Sa The Freeman, Palarong Pambansa 2024, Garcia eyes budget cut. Sa pamantalaang Banat News, Kabalayan na ugdaw, kabomberohan naglisod og sulod sa lugar. Sa Philippine Daily Inquirer, strike 2 at SC for Marcos, anti-poverty Cesar Gadon. Sa The Philippine Star, Zubiri Block may join Senate minority. Sa Manila Bulletin, Marcos, security still top priority of government. Ug sa Tempo, Village Chief slain. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga pamantalaan sa atong pagbalik atong sa taon unsa kay mga nahipos sa atong CCTN News Department kagahapong adlaw. Stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Karon atong sayran ang mga balita nga nahipos kagahapong adlaw sa atong CCTN News Department. Atong sugdan, Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia ni mando nga ipahunong una ang pagpanghatag sa PWD cards subay sa himuon nilang investigasyon. Tungod kini sa impormasyon nga dunay mga ID sa mga persons with disabilities kon PWD ang gipamaligya. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Uy.
Temporaryo una nga gipasuspensor ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang paghatag og mga PWD ID sulod sa 7 ka adlaw. Kini subay sa privilege speech ni Councilor James Cuenco nga naay misumbong kaniya nga adunay mga PWD IDs nga gipangbaligya bisan pa og wala kini disability. An able-bodied person pays a fee to these individuals and receive a printed black PWD card without need to submit any of the official requirements. No medical certificate, no interview, no personal appearance. Tungod ni ini buot ni Garcia nga imbestigahan ang mga nagpaluyo og namaligya og ID sa publiko. Gani akong hagit ni ngadto kaniya tungod kay igo lang si Acting Mayor Garcia nagbase sa reports nga nadawat gikan kang Cuenco. Hinungdan nga mas palawman pa niya kini og ipatawag ang pangulo sa PWD labot sa maong pasangil. Ask the city administrator to look at the possibility of revamping the office, no, because I want to make sure that ang mga tao dito I'm not saying wala sila, but ina nang striktohon og naay mag-apply og mga PWIDs dili lang masayon-sayon nila og kanang istorya ba. Mayang ipa-review mo ang guidelines nga mamahimo kang makadawat og PWD ID og cash assistance gikan sa syudad. Dako sab ang posibilidad nga adunay paghimuon nga revamp sa mga empleyado sa PWD office. I've also ordered the suspension of printing of all PWD new IDs pending my review. So, wato na lang na nato. It's not going to take long. It's not going to take long. I will make a statement when after my review on all of these PWD IDs nga atong i-review po. Nasayran niya maabot nga to sa 2,000 nga to sa 4,000 ka pesos ang balor sa ID nga ibaligya. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Visayas leg sa Handa Pilipinas exhibit sa Department of Science and Technology ipahigayon sa Sugbo karong Hulyo. Abli kini sa publiko apan mas gidapit nila pagtambong ang mga LGU o mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipangandaman sa Department of Science and Technology DOST ang pagpaygayon sa Handa Pilipinas Exhibit Visayas Leg karong Hulyo 22 ngadto na sa 24 dinhi sa Sugbo. Sud sa tulo ka adlaw makita sa publiko ang halapad nga exhibit sa mga teknolohiya ug ubang butang nga mahimong gamiton panahon sa katalagman. Samtang adunay mga hisgutanan ubos sa maghanda forums nga giandam gikan sa communicating hazards, risks and early warning ug uban pa. Tinguha sa DOST sa Handa Pilipinas Exhibit mao ang pagpangandam o pagresponde kung adunay alarma. Mas pakusgan usab ang pagpasabot ngadto sa kinabag-ang publiko bahin sa kamahinungdan sa Disaster Risk Reduction and Management. Mahinungdanon alang ni DOST 7 Director Engineer Jesus Zamora Jr. ang presensya sa mga opisyal gikan sa managlahing LGU aron masayod ang mga bag-ong teknolohiya sa pagresponde. Ato ma-minimize na ang mga losses, especially loss of lives. Mo ginayin yung pinaka-importante lang. Properties can be again repaired, but loss of lives will not go back. Maong naging-alayan sila sa Department of Interior and Local Government aron mas makusgan pa ang pagpanginlabot sa LGU bahin sa exhibit. In terms of disaster preparedness, ang in-charge na is DILG. Diba? So, unang partner ko na ito ay DILG for this Handa Pilipinas. In fact, si Secretary Abalos issue na siya o memorandum to strongly encourage the LGUs to participate in this Handa Pilipinas. Imbitado usab ang mga tinun-an sa maong exhibit tungod kay sila man ang mas aktibo sa pagresponde ngadto sila mga sakop sa pamilya. Sa kinatibuk-an, gipatigbabaw sa maong kalihukan ang kaluwasan sa matag Pilipino. Taliwa sa bisan unsang katalagman nga maigo sud sa komunidad. Sa mga ito i-emphasize ni Secretary is that we are preparing as a whole. Sa opisina, prepare ka. Sa kanang community, prepare ka. May tabo ang Handa Pilipinas Visayas Leg karong Hulyo 22 ngadto na sa 24 sa Radisson Blu Hotel, Dakbayan sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News.
Sa pagpadayon sa atong mga balita, Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim ni proseso na sa gikinahanglan alang sa pagpasubasta sa mga na-impound nga mga sakyanan. Gusto sa buhatan nga ma-decongest na ang ilang impounding area. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa 1,004 ka mga sakyanan ang nagtipuno og karon sa impounding area sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim. 1,380 niini mga motorsiklo, 22 lang ang 4-wheel samtang 4 lang ang trucks. Tungod na puno na ang impounding area, gipaniguro karon sa team nga mapatuman na gyud ang public auction sa mga sakyanan. Matod sa Executive Director sa team nga si Edwin Humawas, nga giproseso na nila ang gikinahanglang lihokon alang niini. Matod ni Humawas nga prioridad nilang ipasubasta ang na-impound sud sa 6 ka buwan subay sa ordinansa sa Dakbayan. Kung masegregate na ang maong mga sakyanan, padadaan una og notice sa ang mga tag-iya. Tinaduna sila 30 ka adlaw kung gusto nila kining maklaim. Kinsay tag-iya, kinsay naa sa rehistro, that's the time nga among i-record dayon tanaw ng sakyanan, ilahi niya dayon among padadaan og notice sa tag-iya. Kinahanglan gid nga matubang na mo ang tag-iya para madawat niya ang notice. Matod sa pangu sa team nga wala na ipatuman nga amnesty sa storage fee, labihan nga kaduha na nakapaimplementar ang syudad niini. Decongest niya para sad madisiplina ang kaning mga owners ba nga ingon ana niya. Moanunsyo uni ang buhatan kung sugda na ang pagpasubasta sa mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Muabot sa 50 ka mga sakop sa kabumbirohan sa Lapu-Lapu City gipaubos sa kinalit nga drug test. Subay kini sa ordinansa sa Dakbayan ug lakip na usab sa programa sa Department of Interior and Local Government. Ang kasayuran ihatod ni partner Cristel Joy Filerca. Nagpahigayon kaganihang buntag og surprise drug test ang City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (CONCLOSAP) sa buhatan sa Bureau of Fire Protection Lapu-Lapu City Station 2. Kung diin 50 ka mga personnel ang napaubos sa kinalit nga drug test. Matod ni Station 2 Fire Marshal Senior Inspector Yunil Alden Rizon nga si City Fire Marshal Tito Purgatorio mo'y nagpili sa 50 ka mga personnel nga gi-drug test. Gibutyag hinuon ni Rizon nga wala ray gidudahan nga mga personnel apan ang pagpaubos kanila subay sa pagsunod sa gilusad sa Department of Interior and Local Government kundi DILG nga bida program kun buhay ay ingatan, droga ay ayawan sa tanan ahensya nga ubos niini. So as part sa DILG na branch ma'am, we are under the supervision sa DILG, so we adhere also sa ilahang aim and goal na ma-eradicate ang drug use and any kind of engagement sa illegal substances according sa video program sa DILG. Dugang paniini ang pagpahigayon og surprise drug test sa mga buhatan sa Lapu-Lapu City nakaangkla usab sa ordinansa sa Dakbayan. Ang Lapu-Lapu City Fire District adunay 6 ka mga stations ug gilangkuban sa 135 ka mga personnel. Gidugang ni Rizon nga ang kadtong wala maapil sa drug test kaganihang buntag, mauna pod ang ipaubos sa sunod nga ipahigayon nga surprise drug test. Samtang kun mogawas sa resulta nga adunay magpositibo og susamang resulta ang mogawas sa confirmatory test, sigon pa ni Rizon nga ang Fire Marshal na sa Lapu-Lapu City Fire District ang magdesisyon kung unsay aksyon nga buhaton sa nagpositibong personnel. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Tulo ka mga babaeng tinun-an nga gibinestusan sa lalaki nga nagduwa sa kinatawo sulod sa food court, milawat na og pinanumpa ang pamahayag sa Carbon Police Station. Kapulisan padayon sa ilang pag-ila kinsa ang maong suspetsado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakigalayo na sa Carbon Police Station katong tulo ka mga babaeng tinun-an sa usa ka tunghaan sa downtown area nga gibinastusan atong lalaki nga nagduwa sa kinatawo sulod sa food court sa usa ka mall sa Natalio Bacalso ug Leon Kilat sa Dakbayan Sugbo nitong Martes hapon. Matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ang tulo miluwat na sila nga pinanumpa ang pamahayag ana sa pagpasakag kasong unjust fixation o karapasan sa anti-bastos law. Kasamtangan unang gidala ang mga biktima sa Pink Room sa Vicente Soto Memorial Medical Center
alang sa himoon nga psychological examination. Din ang resulta niini mo'y ilakip sa ebidensya sa pagpasaka sa kaso. As of now, they were referred to the pink room sa ato ang Vicente Soto for some psychological examination para in case nga unsa man ganitong magiging result, at least na atay additional na ebidensya. Dugay na after nga sa pagkakanon wala pa sila makakuha sa impormasyon kung kinsa ang naa sa video nga naghimo og laway diha sa publikong lugar. Apan doon na sila gihimo kini mao aga pagpakigalayon sa komunidad, ilabi na sa kabaranggayan nga may labing nasayod kinsa ang naa sa mikatap karon sa social media. Mipasalig ang CCPO nga ilang buhato ng tanan aron ilang mailhan og mapasakaan gyud og kaso ang maong lalaki aron mahunong na aga matang sa pagbinastos sa mga kababayenan. Our station commander is really initiating effort like going to barangay. It may take time, but again, it's a diligent effort to uncover the full identity of this katawhan. But definitely, we will try. We will really exert all our best effort to ensure nga makuha ning tawhana. Mailhan nato ning tawhana o mapasakaan nato siya sa tukmang kaso. Nawatong impormasyon si Rafter nga dili lang kini ang unang higayon nga gihimo sa mong lalaki ang pagduwa-duwa sa kinatawo diha sa publikong lugar. Sanglit daghan ang mi-comment diha sa social media tungod nigawhag niya ang publiko kadtong nagasinati sa pagbinasto sa suspitsado nga mahigalayon sa kapulisan alang sa dugang kaso nga ilang ipasaka sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Maugkad to ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department nga inyo nakita kagahapon sa Sayre 47. Partner, marag sa atong headline kaganina sa Sunstar Daily atong nakuan nga gisuspend na ang pagprint sa mga PWD IDs, no? That's right, partner. So, temporaryo na nga gihunong ang pagprint sa mga PWD IDs dinhi sa Cebu City. Sa Cebu City Government, tali kini sa mando ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, partner, nga hunungon sa kay tungod lagi aning issue nga atong nasugatan karon nga gipang print or na-issuehan or nahatagan ang mga able-bodied individuals o PWD IDs nga maoy ilang gamiton to avail of the services o unsa pay mga freebies and incentives, partner, nga ipanghatag dito sa mga PWDs either sa Cebu City Government or sa ubang mga ahensya sa gobyerno. Murag kinahanglan at least gi-actionan dayon ni partner, no, kay murag kinahanglan gud nato investigate, no, nga nganong naa may nakalusot ingon ani nga mga kuan ba nga tao nga nakaya nila pagprint og mga PWD IDs na ihatag sa mga bisag dili mga kanang PWDs, no? Tinuod na, partner, may gani kay gi-actionan dayon ni Mayor Garcia kagahapon. Ingon siya nga he is serious on pursuing the matter. In fact, iyan ang gi-anunsyo ang iyang directive or direktiba ngadto kang Acting City Administrator Christine Joyce Batucan, partner, nga i-review ang katong mga guidelines kung kinsa kadtong mga mo qualify sa pagkuha og PWD IDs og sa corresponding financial assistance nga pwede madawat base ani nga mga IDs, partner. Ug unya gimanduan sab ni Acting Mayor si Batucan nga i-revamp, partner. I-revamp ko ang PWD unit diha sa Department of Social Welfare and Services sa City Hall ug pag-establishar sa mga mas ekstrikto nga enforcement of requirements, partners. Bitaw kay is as an kuan, partner, ba nga kanang murag insult bitaw sa part sa PWD nga kanang anong naay mga tao nga na sila tarong nga kanang sakto silang panlawas nga kaya nila maningkamot pud unta anong makibenepisyo pa man pud sila sa mga PWDs nato sa mga I know mga sa imong pag-iingon services, no, nga mga maabil kay kabaw man gud ta daghan man sila mga kanang unsa ni mga discount nga makuha kanang mga benepisyo gamit ilang mga ID. So kana kinahanglan jud natutukan. So ato ning hisgutan, partner, no, pero ato sa palabayon ang pipila ka mga pahinumdom. Stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Leody Caranti Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balantian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon partner atong ipadayon ang naputol natong diskusyon kabahin sa pagsuspenso sa pagprint sa mga PWD IDs. So sa atong nakuan ganina partner, di ba kuan naman tong temporaryo nga gisuspenso usa ang pagprint sa mga PWD IDs. Kay di ba ang ni-raise aning concern kay si Councilor James Cuenco. Yes, partner. So sa iyang giingon partner nga nailhan na kinsa ang mastermind luyo ni ining pagprint og mga PWD IDs. Unya ginganlan ni Konsehal Cuenco partner. Pero wala pa ginganlan partner tungod kay nangita pa og kanang dugang nga mga ebidensya para nga
makanang magpamatuod gyud kanang nabi igong pruweba nga mutudlo nga siya gud ang kanang mastermind ani. At least it's a major development partner no nga na-identify na nila ang mastermind, and hopefully kaning na-identify nga mastermind maorsad ni ang usa nga nag-operate ana nga modus partner. Yes. Kay what if daghan pa di ay ang possible nga ni take advantage ani nga klase sa modus operandi diha sa City Hall, kay tiaw mo na partner bayaran og pila to 2 to 4,000 yes sa willing nga able-bodied individual ang PWD ID. So pero ang kuan pud anong partner ba question pud ngano nga kana ang mga tao nga mopahimos pud ba nga kanang kabaw sila nga in the first place illegal na kay dili man sila mga PWD, so nganong mupalit man sila ingon ana pud nga mga ID nganong kanang makita nimo nga mapahimuslanon pud kaayo ba no? Yes partner, so mo na kaning mo na greed sa tao nga bisan if they are not supposed to enjoy the benefits of a PWD, willing sila mo go to that leap and bound para lang nga makahatag sa gamay, and to think partner discount sa mga freebies sa mga makuha ani og pipila ka discounts, pero kining they are willing to exchange their conscience, they are willing to give up a part of themselves, ilang pagkatao. I think that also speaks much about the kind of person you are. Partner. Bitaw bro, at ang makuan na to partner ba kay makita gud nimo unsa sakto imo giingon partner nga kana mo reflect gud siya unsa ka nga klase sa pagkatao kay kanang ikaw namang kay kanang abilidad nga mo trabaho og imuha, so nganong kinahanglan man nimo i-avail po tungod pud siguro kanang makanang ma-insecure ta nga ala naa sila yung ani mga benepisyo kita wala, so tungod man gud kay naaman pud sila yung mga disabilities tungod mao nang gihatag pud na nila, so kita nga kanang wala tay mga kuan kakulian sa atong panglawas nga pwede ta magbanat og buto ng buto. So at mo trabaho sa dunta ta partner no. Ikaw partner murag pareha na to nga magtrabaho magyud ta kay aron mas nindot magyud na nga ang atong gipakaon sa atong family or ang atong gigamit nga panggastos atong mga kaugalingon partner is gikan or sourced from our own blood, sweat and tears partner. Mas naay worth, mas naay meaning ang kwarta if gikan kana siya sa ato ang pagpaningkamot partner. So sa part pud sa kanang mastermind sa kaning kuan partner no nga kanang anong butang man nimo imong kaugalingon sa nga negosyo, pwede man siguro ta mangitag kanang negosyo nga kanang inawi nga tarong ba no nga daghan kayo mga pwede man negosyo nga kanang pwede mapanginobuyan nganong sa kani man gud nga pamaagi nga mambiktima pataog at kanang mga tao nya ang mga tao pud nga kanang kuan kay mukagat pud dayon partner. Kagat pud dayon sila kay laliman ka PWD IDs and then let's face it na daghan man jud sa mga dili advantages but incentives nga gihatag para sa PWDs, mga discounts, freebies, etc. And then hisgutan pa to gahapon nga even if i-present nimo ang PWD card nimo sa mga artista and other government agencies, hatagan sad ka og mga incentives or uban pa mga benefits. So daghan sad kag makuha ana, pero mao lagi ni partner giingon nga nganong mo resort pa man ni ana, so maybe 2,000 to 4,000 dako na sa partner. Oh good nya takay ba pila na ka ang nabaligian ani partner no? So mauna nga atong giawhag ang DSWS noon gimanduan naman ni Mayor Raymond Garcia nga i-striktohon na ang guideline sa pagpang-apod-apod sa PWD IDs partner. Unya unsa pa laing developments aning PWD card scam partner? Sa giingon pud ni Councilor Cuenco partner nga niingon siya nga it is high time to put security features on new IDs. Kay para nga kanang siguro ma-identify gyud unsay mga legit gyud nga mga PWD IDs nga gi-issue gyud sa government ug dili kanang mga gipang print lang no? Okay, security features na mention partner kung what these security features are, mga QR code baka wala pa man kaayo, wala pa gi-mention partner unsa kani nga mga security features, pero usually atong gipanggamit ron nga mga security features kanang mga QR code na gyud no? Yes, at least nga para i-scan na lang partner, matrace, ma-double check ni nato kung ang maong holder
of that PWD ID, tinuod ba nga kaning registered yun siya with the Cebu City government. O so nindot na siya kay at least kining mas stricto na to ang mas makontrol sa Cebu City government ang pag-apang-apod-apod anang PWD cards, partner. Sa giingon pa pud ni Councilor Cuenco, partner, no, murag dako pud ni nga trabahoon, pero nya sa iyang nakuan nga naapektuhan pud taon ang mga kanang PWDs, kanang mga tinuod nga mga PWD holders, kay syempre kung kani i-investigate ni nila, so murag nagplano sila nga mag release o mag-issue og bag-o nga kanang PWD ID. So luoy kayo atong mga PWD holders, no, nga kani nga imbis siguro karon tungod ani nga scam kay murag if moadto na sila, mopalit na sila sa mga kanang pharmacy, magpa-discount, murag kana sukit-sukit to na sila, partner, ba nga with sa mamha at usa ni verify kay kanang syempre luoy pud baya sa kuan sa pharmacy nga kanang daghan na di ay ang mga kupot og mga PWD IDs na dili day itong mga legit. So this is a good thing nga kinahanglan nga naa nag mga security features, partner. Okay, partner. Unya, partner, at arita sa laing bahin, partner, ba sa Netflix sa Senado, partner, sa ongoing Netflix sa Senado kay sa pagpadayon sa pagtuki or pag-investigate sa Senado sa kaso sa pagkatawo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sus gahapon, partner, giingnan jud si Mayor Go ni Senator Loren Legarda nga she was being robotic and she appeared to be parang scripted, partner. Oh, good. Kay ang pirmi itubag ni Mayor Guo sa pangutanang ni Senator Loren Legarda on how she spent her childhood was lumaki po ako sa farm, ako po ay isang Pilipino, but kay that's the same line nga iyahang gisigi-sigi og sulti, partner, even the start of all these inquiries. Until karon same line lang gyapon, partner. Di po dato sila ma-blame, partner, ang Senate, no, nga nganong ingon ana pud ilang naingon. It's because dili man gud sila kakuha og kanang tarong nga tubag from Mayor Alice Guo, di ba? Bisag unsa nay puga niya og mga questions nga kanang, ma'am, baliktas ka ng kuan, mauna nga kanang unsa man gud imong childhood mo, tubag ra siya, lumaki po ako sa farm, siya, ma'am, unsa man nga klase sa childhood ang naa ka, like, di ba, gi-explain pa to ni Senator Legarda nga unsa man bisag gamay siguro nga kanang childhood memory, partner, naa man gud siguro kay katubag, di ba? That is right, partner, and mo lagi na nga. And in fact, si Senator Legarda, ingon siya nga, we are doing this actually for you, Mayor Go. Yes. Try to convince us para sa you can clear up your name. Kay if dili ka mo sulti kung we are trying to establish man unsa imuhang childhood in the Philippines para that will serve as your proof nga ikaw Pilipino jud ka, because for all your life you have spent all your life diri sa Pilipinas. But mo to gipangayuan na siya og mga childhood photos, gipangayuan siya mga listahan sa mga tawo nga iyang gika-interact dito sa iyang quote-unquote exclusive nga farm nga na-mention pa ganito niya nga ang ila ko ng mga empleyado may mga Bisaya kuno maong di siya kahibawog Kapampangan. So ambot kung unsa ni siya katinuod, pero murag boxed kaayo sa partner ang mga answers ni Mayor Go gihapon kagahapon. Lagi kuan kay makita nato, partner, nga playing safe kaayo, no. So kanang basin pud siguro niingon pud to si Senator Loren Legarda nga kanang basin siguro na kuan na siya sa iyang mga lawyers ba nga kanang ingani ra jud kataman na dire ayo good kanang storya og kanang something nga makapa-lead nila og another question na pod. So pero sa atong na kuan, partner, na obserbahan, nagkadugay ang Senate hearing, nagkadaghan na pud ang mga loopholes nga nakita sa Senate, no? That is right. Sa giingon ni Senator Hontiveros gahapon, partner, Guo's birth certificate is riddled with holes, which cast more questions about her real identity and nationality. Ingon si Senator Risa nga, if your birth certificate is the basis of your citizenship, then your citizenship is also riddled with holes. So mao man ni siya kay ingon iyang claim nga I'm a Filipino, I'm a holder of Philippine passport.
But ang imong requirement sa pagkuha og Philippine passport is your birth certificate. So you have to establish to us nga walay question, walay mga buslot sa imong birth certificate. Otherwise, kanang imong pangangkon nga holder ka og Philippine passport, that will not hold water sad to us. I guess ang usap pod nga nakita dito partner sa iyang birth certificate is katong relationship niya sa iyang mama nga di ba ingon siya nga love child siya, but nakita sa iyang birth certificate nga married iyang parents, but niingon siya dito nga kanang ay sa iyang in defense niya ni Mayor Alice Go, niingon siya nga kanang wala daw na niya na question, so kuan siya sa Senate nga imposible pud kaayo nga kanang namo sa inyong family, syempre bisag asa siguro mo kanang random lang nga kanang conversation sa imong mama ug papa nga kanang nganong married man ni siya pa. So wala man ka mo nagminyo sa una, so mao na siya. And speaking atong iyang niingon pa siya nga ang iyang mom gi-question siya ni Senator Legarda gahapon nga unsa may imong recollection sa mga years from 1986 up to 2005 kay ang iyang birth certificate man partner gikuha or gi-process in 2005, na approve ni siya in 2005. So it took them 1986 to 2005, that's around more or less 17-18 years. So but iyang ingon nga, Your Honor, wala na po akong maalala dyan, pasensya na po. But obviously, si Senator Lauren was referring not sa 1986, the day she was born, but Sharo naman sa partner kanang nagdako ka, di ba? Imong mga kaduwa, imong mga nailhan, naaman dyan na mistake nga bisag a single memory or two sa imong alimpatakan siguro partner, no? Murag daingnan po to siya dito partner, no, nga dili lang ta diri magpaka-sarcastic, no, kay natural sa year kung kano sa kagipanganak wa pa jud kay memory ana, pero kana ba as you grow older bisag mga 5 years old ka na ana man siguro kay memories ana partner, oy bisag imong mga playmate na kay mga childhood playmate, di ba? Naa, so panlitan ikaw partner pag when you were 5 years old dito sa Santa Fe, unsa may imong mga memory nga madumduman? Akong madumduman na jud partner kay magsige migduwa sa akong ate og kanang mga dolls bitaw partner, kanang mga mag-dress up ingana ra jud akong memory, pero at least bisag ingana lang na idea nga kinsa akong kaduwa, akong ate. May ingana ba, so siya sa ingon niya nga sa farm siya, niya mingon siya mga empleyado ra daw nila, iyang mga kaila, iyang mga playmate, pero but walay mga specific nga detalye nga unsay mga gipambuhat nila didto. And if naaman maingon ra siya nga okay, nagpaanak kog baboy, nagalaga kog baboy, that's it, nagpalit kog mga feeds, but all these gibalik-balik, but when it comes to her other aspects of her life, dili siya makaingon. Mao gani partner, niingon si Senator Legarda, if you're really Chinese and fronting for other people, then go back to your country. But if you are a Filipino and you were born here, then convince us because we want to be convinced. Magyud. Kay syempre ang sagingon pa nimo partner no, Netflix series murag mao na ba ni ang kuan sa mga tawron nga favorite series daw nilang ilang gitanaw ang Senate hearings daw, pero sa nabantayan nimo sa online partner unsay mga reactions pod sa mga tao nga aside sa memes partner? The way pod kanang sa akong nabantayan partner, moingon sila na yung mga videos sa Facebook, sa mga social media nga moingon sila nga sakto ra nga gikuti-kuti jud sa kanang Senate si Mayor Alice Go. Nay uban partner moingon dayon nga kanang nganong inganaon daw pag question or kanang sakto na daw na kay kanang dili bisag unsa og puga kanang moingon siya nga nami moingon nga kanang buutan ni si Mayor Alice kanang mo kuan sa iyang side ba. Pero ato hunaw-naon partner no nga the reason nga nung gigisa ni siya sa Senate it's because atong national security ang nakataya diri, di ba? That's right partner. So naiuban nga niingon the senators are only grandstanding, quote unquote grandstanding, meaning nagpakuan lang, gusto lang sila nga mailado, gusto lang sila nga mahimong nagpasikat lang by questioning that way. But no, ang Senate nato under our constitution partner is actually given the power to make some inquiries nga sama ani in aid of legislation. So unsa may pasabutan ng in aid of legislation, out of these inquiries and investigations partner, makakuha og idea ang mga senators nga mauday ni ang problema. And because of that, ang atong Senate maka-craft sila og laws og mga balaod nga mo-address ana nga problema. And mauni mismo ang gi-explain ni Senator Legarda kagahapon nga the main point here
without prejudging or judging Mayor Alice Guo, is that we're actually trying to like protect our we're actually trying to like improve our system, like for example sa PSA nga mo avoid or ma-prevent nato sila nga mo issue lang og mga birth certificate conveniently based on fake allegations, based on fake claims, and then kana nga birth certificate magamit na hinuon for illegal purposes nga maka endanger sa ato ang national security possibly. Yes, sakto kayo na partner, no? So I hope nga ang mga kuan pud ba ang kita netizens or ordinary people kay murag ikuan pud nato ang critical thinking. The reason nganong unsay hinungdan nganong ingon ana gyud ang way of questioning ni sa Senate nya katong sa interview pa pud ni Karen Davila, I guess, partner no niya, which is dito pod naka-raise pod og question ang mga tao or bisag si Senator Risa Hontiveros nga sige siya claim nga kanang I'm an ordinary person, ordinary Filipino citizen, pero na nag-iya partner 16 ka sakyanan ang registered under partner. Unsa man data ani partner? So if ingana na day ang kanang ordinary citizen. Oh, ingana na day ang pasabot sa ordinary partner. Abog ra jud data sa kalibutan na ni partner. So that's why nato gyud ko ano no nga asa man gyud ni gikan like kanang ngano man nga naman sa Philippines partner nga mailhan man jud nato kinsa ang mga wealthiest person diri sa atong nasod. So ngano wala man ni na recognize no nga kanang That's right partner. So mas maayo nga mas buki kion sa mga senators. Kung wa sa bitoy trabaho ang mga senators mingon sad ta. So asa man atong mga government officials nganong wala man nagipa-imbestigahan. And now nga giimbestigahan nagtarong, gipalawman, gibusisi pag maayo na nasad ta ikasulti. So let's just support our government officers officials para ani in the hopes nga hopefully in the end kay mo patigbabaw jud ang kamatuoran and hopefully makahimo ta og mga lakang magpalig-on sa atong mga sistema sa panggobyerno diri sa Pilipinas. Yes, now nga kanang nagpadayon ang Senate hearings, giingon pa nako ganang partner nga daghan na kay mga loopholes. So I guess we are hoping makuha gyud nato ang kamatuoran partner nga gi-spend pod sa time sa Senate nga pag-investigate gyud ani no nga mugawas gyud ang kamatuoran kung unsa man gyud tumong or if tinuod man gani nga Filipino citizen gyud ni siya, which is okay, it's a good thing, pero if kana wata ka ba unsa gyud ang kanang agenda behind this, but samtang sayo pa partner ba no, so mapugnan dayon ma-prevent and kana sa giingon pa niyong partner makita unsa may kinahanglan nga mga i-improve sa atong sistema sa atong nasod. Okay. Yes, partner. So, mo na lang atangan nato ang dugang mga developments ng Netflix series sa Senado kay murag the entire country is gripped or hooked to it kay daghan kaayo mga explosive nga kining revelations nga angay natong atangan. Isip katawhang Pilipinhon sa kinahanglan ta magbinantayo no kay murag kana wala gina murag nagpaliit ng ato ang country, not literally but kining sa una walay mga structures diha sa West Philippine Sea and then karon suddenly daghan na kay structures and then the Chinese are inching closer and closer to our shores and gisplashan gibombahan nila og mga water cannons ang ato ang Coast Guard. So and now all these reports are surfacing. The Chinese involvement in some of our alleged involvement in some of our kaning pamalakad sa gobyerno or sa closer to our home. So mao ni nga kinahanglan nata magbinantayon alang ra usab sa atong kaayuhan. Okay, so murag taas-taas pagud ni atong mga hisgotanan about Mayor Alice Guo partner no. So I hope nga kanang in the next Senate hearings unsa na pud kay atong murag abangan jud kay ni unsa kay mga next update or unsay mga revelation kay murag every Senate hearing partner nga nagay mga big revelations nga makashock pud natong tanan. Partner murag wala na jud tay igong oras no. Oras partner. Paspas kayong oras, so sa dili pa nato tapuson ato usang tan-awon unsay giandam ni Tatay Dudong Limshua nga pulong og kinabuhi. Oh
Ang kasaysayan sa Simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga giisip nga mga martir. Sila giatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang sa ilang nahuptan nga pagtuo. Ang usa ka binuhat nga andam mohatag sa kinabuhi tungod sa iyang pagtuo giisip ko sa kamartir. Si San Esteban mo ang giisip nga unang Christian martir. Sa mga buhat 7:59 sa 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, dawata nga akong espiritu. Unya miluhod siya o misinggit pagpusog. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon na dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alam sa kaluwasan natong tanan. Huwag na hitabo kini, kumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kaysa Juan 3:16, nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan, ug tungod ini, gihatag niya ang iyang mugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mamatay, kung dili makamatun og kinabuhing dayon. Kay nga itong pagtuo kang Isus, makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan, dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langit mamahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wailay makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamong kagawasan. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dudong Limshua mao ay nagtapos sa atong tulumanon karong buntag. Ato sang pasalamatan ang COI, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limshua ug Tatay Dudong Limshua. Dagang salamat sa atong News Director Sir Dennis Tabar, Robert, Inday, Matmat ug Joanne. Apil sa atong mga member sa mga technical team nato nga sila si Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug si Sir Ferdy. Partner, wala lagod tay igong oras no, manamilit na lang ta. Ako si Crystal Joy Filerca. O kini si Attorney John Destacamento. Salamat sa inyong pagpakig-uban namo karong buntag sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitap. Usa ka pagtuo